Sa ating balitang nasyonal, dapat may managot, makulong at maparusahan sa mga sangkot sa katiwalian sa bansa. Sinabi ito ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP. Sana raw magkaroon ng tunay na pananagutan sa mga serye ng pagdinig sa iskandalong bumabalot sa mga public infrastructure projects sa buong bansa. Hiling ng Simbahang Katolika, hindi lamang mauwi sa wala ang lahat ng mga isinasagawang investigasyon at sa halip ay makulong kahit pa magbago na ng administrasyon. Samantala, simula ngayong araw ay susunod at sa mga susunod na Biyernes ay ikakasa ang lingguhang pagpoprotesta laban sa katiwalian na bahagi ng trillion peso march. Ito ay bilang paghahanda sa November 30 nationwide protest laban sa korupsyon at kawalang konkretong aksyon ng pamahalaan. Nais ng mga organizer na parusahan ang mga kongresista kahit na pinsan pa ng presidente na si dating Speaker Martin Romualdez. Hinimok ng mga organizer ang mga lalahok na magdala ng mga kandila, placard at mga bagay na gumagawa ng ingay tulad ng sipol, busina, kaldero at kawali. Ang trillion peso march na pinamumunuan ng Church Leaders Council for National Transformation at suportado ng mahigit 80 civil groups ay inilarawan ng mga organizer bilang isang kampanya para paigtingin ang moral na pakikibaka ng mga mamamayan laban sa katiwalian. Fake news daw ang napaulat na may 1.7 trillion pesos na nawala sa Philippine stock market dahil sa mga isyu ng korupsyon sa bansa. Sinabi ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go na nakausap niya si SEC Chairman Francis Lim. Inamin daw ni Lim na siya ay biktima ng fake news sa social media. Samantala, hiniling ni Navotas Representative Toby Tiangco sa Department of Foreign Affairs na agad kansilahin ang pasaporte ni Ako Bicol Representative Zaldico upang mapilitang siyang bumalik sa bansa. Ito'y upang harapin ang mga kasong may kaugnayan sa di umano'y maling paggamit ng bilyong-bilyong pondo ng bayan para sa mga kaduda-dudang proyekto ng flood control. Ginawa ni Tiangco ang panawagan kasunod ng pagpapalabas ng sabpina ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kay Ko para humarap sa pagdinig kaugnay ng mga flood control projects sa darating na October 14. Dapat ngayon na upang di magamit ni Ko ang kanyang passport para mag-apply ng citizenship sa ibang bansa na walang extradition treaty sa Pilipinas. Umaabot na sa 74 ang bilang ng mga nasawi sa lindol na tumama sa Bogo City, Cebu noong September 30. Ayon sa NDRRMC, may 559 katao ang nasugatan habang halos 190 families ang apektado. May 7,800 katao naman ang nawala ng tirahan na itala rin ng pagguho ng lupa, sunog, pagguho ng mga gusali at pagtaas ng kemikal ayon sa NDRRMC.